Mataas na ang araw nang lumabas si Aling Marta sa bakuran ng kanilang maliit na barong-barong. Aliwalas ang kanyang mukha. Sa kanyang lubog na mga mata na bahagyang pinagpagdilim ng kanyang malalagong kilay ay makikintal ang kagandahan ng kaaya-ayang umaga. Sa kanyang manipis at maputlang labi, bahagyang pasok sa kanyang pagkakalat ay naglalaro ang isang ngiti ng kasiyahan. Araw ng pagtatapos ng kanyang anak na dalaga. Ito mo muna ka ng tinasan mo, full size ka, ha? Mahal, malapit na pala graduation ng anak natin. Anong plano mo? Oo nga, mahal. Plano ko sana is, ako mismo magluto sa handa niya for graduation ceremony. Kung pwede. Wala na yung ideya mo, mahal. Anong plano mo handa? Gusto ko ako mismo magluto ng handa niya. Maganda na yung inisip mo, mahal. So magluto yung favorite niyang merienda. Spaghetti, cake, or pancit, ganon. Pwede kaya, mahal? Pwede, mahal. Napakaswerte naman ng anak natin. Sigurado matutuwa yun. Ako, sana nga. Kasi importante, special yung araw na yun eh. Talaga lang. O siya, mahal. Maghanda muna ako, ha. Papalit mo na, tapos bibili mo na ako ng panghanda mo. Sige, mahal. Siya, mahal. Paano? Punta na ako. Sige, mahal. Mag-ingat ka. Mamimili si Aling Marta, bitbit ng isang kamay ng isang pangnang sisidlan ng kanyang pamimilhing uulamin. Aling Gadang, parang tumataba ka naman na anak. Kaya nga nahiyang ata ako sa pagtitinda. Ano bang pwedeng mabili dito? Yung panghanda sana. Ay no, repolyo, mare. Fresh na fresh yan. Repolyo? Oo, pwede na sigurong pang pansit to, no? At saka din yan, carrots. Magkano pang carrots? Ayan, 200 yan. 200? Ito? Sige. Oo, mare. Kukunin ko na lang. Sige. Pakisolapin na lang, ha? Sige. Bata ka, buwisit ka talaga, no? Sorry po. Tumingin ka naman, dinadaanan mo pag minsan. Kung puro sorry yung sinasabi mo, makakapatay ka ng tao. Mare, ito na yung binili mo, oh. Magkano to? 200 lang yan, Mare. Yung pitaka ko. Asan mo nilagay, Mare? Magkano ba halaga yun? Ang laman ng wallet ko. Yung batang yun talaga, buwisit. Teka lang, Mare, asan ka yung batang yun? Bata ka, nakita rin kita. Ikaw, bata ka? Ikaw yung nagdako sa pitaka ko, ano? Kunwari, binangga mo ako, tapos ikaw pala yung kumuha sa pitaka ko, ano? Kunwari ka pa, ha? Ha? Anong wala? Nagsisinungaling ka pa, ha? Halika dito, tangina na ito. Papulitan kita! Halika dito! Walang hiyakan! Yan! Ilareklamo ko yan! Magdanakaw yan! Ano bang problema natin, Ale? Ito, ipakulong niyo to. Magdanakaw to. Ano po bang ginagawa niya? Ito, kunwari binangganyan ko. Yung pala, kinuha niya ang putaka ko. Malwala naman tayo at sumobok. Oo, pumunta tayo, bata. Ale, gusto muna tayo sa gilid para lumalingat mo. Leo, anong pangalan mo? Andres po. Andres. Saan ba na bahay niyo? Wala ko kami bahay. Saan ka nakatira? Kami lang ho ng tatay ko. Minsan palipat-lipat po kami sa mga tiya ko, pero ngayon po, dito po kami sa sararating na po namin nung 2 araw na po nakakalipas. Tapos isang tiya ko po dito sa Tondo. So, bakit sweet kayong mag-ama nakatira dito sa Tondo?
Opo, pero hindi ko pa alam yung address. Saka hindi po ako marunong bumasa. Ale, pwede po bang pumunta muna rito? Ale, doon nga na po ba? O ano? Isidido po ba kayo kung ipakulong siya? Oo naman, siya yung nagnakaw ng pitaka ko eh. Saglit po, tatawag tayo sa partner. Wala po akong ginawa. O anong wala? Kagpakan! Kulyo po ako, wala po kayo makikita. Dami mong sinasabi. Hindi kayo tatawag tayo sa partner. Ano sir? Ay, ka talagang bata ka. Umamin ka na kasi. Mukhang nga naman ah. Magpapahirapan yung mga pulis. Umamin ka na. Umamin ka na kasi. Ano ba? Umamin ka na. Umamin ka na. Ngali, masaya ka na at ngayon na inawala ng nagnakaw ng inyong bitaka? Habang nagluluksa si Aling Martha sa pagkamatay ng magnanakaw, bumabalik siya sa kanilang tahanan nang hindi alam ang bigat ng nawawalang pitaka. Pagdating sa bahay, nakita niya ang kanyang asawa na agad na nagsabi, "Martha, hindi mo ba napansin? Naiwan mo pala ang iyong pitaka sa ating kwarto."